Noong unang panahon, sa isang bayang tinatawag na Barangay Malinaw, may isang lumang alamat tungkol sa isang sirena na naninirahan sa kailaliman ng dagat, hindi para umawit sa ilalim ng buwan o mamitas ng perlas, kundi para magbantay. Ang pangalan niya ay Solka, at siya'y hindi tulad ng mga sirenang kwento sa pelikula. Ang kanyang buhok ay parang mga damong dagat, maitim at mahaba. Ang kanyang mga mata ay walang puti, itim lamang na tila mga balon, at ang kanyang tinig ay may kapangyarihang makapagpalubog ng barko o makatawag ng unos. Sinasabing si Solka ay dating dalagang tao, anak ng isang manghuhula sa Malinaw, subalit siya'y itinapon sa dagat bilang parusa ng mapagbintangang mangkukulam noong panahon ng mga Kastila. Isang matandang diwata ng dagat ang naawa sa kanya at binigyan siya ng anyo ng isang sirena, hindi bilang regalo, kundi bilang sumpa. Mananatili siya sa dagat, nabubuhay sa lungkot, at umaawit ng kanyang hinagbis gabi-gabi upang hindi malimot ng mga tao ang kasalanang ginawa sa kanya. Sa tuwing buwan ng Agosto, sa simula ng tagulan, sinasabi ng matatanda na muling umahan si Solka tuwing ika-12 ng gabi, kapag ang ulan ay tumutugtog sa bubong at ang alon ay bumabangga sa baybayin. Kapag narinig mo raw ang kanyang awit, isang malamig, mahina ngunit nakakalunos-lunos na tinig, huwag kang lalapit sa dagat. Huwag kang magbubukas ng pinto. Huwag kang sasagot. Pero syempre, sa panahon ngayon, sino pa ba ang naniniwala sa alamat? Isang linggo bago ang pista ng barangay, nagkayayaan ang 4 na kabataang lalaki, sina Ivan, Luis, Maiko, at Jem, na mag-vlog ng kanilang overnight challenge malapit sa dagat. Gusto nilang patunayan na ang alamat ni Solka ay kathang-isip lang. May dala silang camera, drone, at sound recorder. Plano nilang magpalipas ng gabi sa isang lumang kubo malapit sa buhanginan, na minsan nang tinirhan ng isang matandang ermitanyo. Kung totoo nga yung sirena na yan, edi dapat napapanood na siya sa YouTube, sabay tawa ni Maiko habang ini-set up ang camera. Oo nga, baka isa lang siyang alamat para takutin ang mga bata, dagdag pa ni Ivan. Ngunit pagsapit ng 11:00, nagsimulang lumakas ang ulan. Ang dagat ay tila humihikbi, at ang hangin ay nagdala ng isang kakaibang lamig. Nagsimula silang makarinig ng mahinang awitin, tila isang babaeng humuhuni, puno ng lungkot at galit. Nakatingin ang 4 sa isa't isa. Hindi ito nanggaling sa speaker. Hindi rin ito bahagi ng kanilang sound effects. Narinig niyo yun? Tanong ni Jem, medyo kinakabahan. Pre, baka may prank lang sa atin, sagot ni Luis, pilit na pinapawi ang kaba. Bigla na lang nag-brown out, tumigil ang ulan saglit, at sa katahimikan ng gabing iyon, muling narinig ang awit. Ngayon ay mas malapit, mas malinaw. Parang may humihikbi, umaawit sa salitang hindi nila maintindihan, habang may tunog ng tubig na tumutulo. Nagkatinginan ang 4, ngunit bago pa sila makalabas ng kubo, dumungaw si Maiko sa bintana. Wala namang, hindi na niya natapos ang sasabihin. Nakita niya ito, isang anino sa gitna ng dagat. Malamig ang simoy ng hangin ngunit mas malamig ang titig ng nilalang. Mula sa kadiliman, unti-unting umahan si Solka. Kita ang kanyang pilit na ngiti, ngunit ang kanyang matay walang buhay. Tumutulo pa rin ang tubig mula sa kanyang katawan habang siya'y gumagapang sa buhangin, parang ahas, mabagal ngunit tuloy-tuloy. Takbo, sigaw ni Ivan. Pero huli na, isa-isa silang hinila ng tubig. Sa bawat hiyaw nila, lalong lumalakas ang awit ni Solka. Hindi ito musika kundi isang paghihiganti. Isang panawagan sa lahat ng dinahas, sinaktan, o tinapon sa limot. At nang muling bumalik ang liwanag, wala nang bakas ng 4 na kabataan. Kinabukasan, pinuntahan ng mga pulis ang lugar, dala ang drone footage na huling na-upload. Ngunit wala na roon ang kubo. Wala ring bakas ng katawan. Tanging isang lumang salamin ang natagpuan sa buhangin, basag-basag,
ngunit may nakasulat na salitang lumang dugo, bagong sigaw. Mula noon, tuwing Agosto, tila mas malakas ang ulan sa Barangay Malinaw. Mas marahas ang dagat, at sa kalaliman ng gabi, may ilang mga bata at matanda na ang nagsasabing nakaririnig sila ng isang awit mula sa laot. Minsan, sa gabi ng bagyo, may kumakatok sa pinto ng mga bahay, isang mahaba, basang buhok ang kita sa silip ng bintana. At ang tinig, tila pamilyar na ngayon sa mga bagong henerasyon. Kapag narinig mo ang awit, huwag kang sasagot. Kapag may kumatok, huwag kang magbubukas. At huwag mong kalilimutang may mga kwento, na hindi basta kwento lang.